Hindi ko alam kung paano ko pa ito ikukwento, pero kailangan kong ilabas. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako tinatantanan ng aninong iyon. Ako si Daniel, dating miyembro ng isang infantry unit na na-deploy sa isang liblib na bahagi ng kagubatan sa Mindanao. Hindi ko nasasabihin kung saan eksakto dahil kahit ako, ayoko nang maalala pa ang lugar na iyon. 6 kaming pinadala roon para sa isang routine clearing operation. Ayon sa report, may presensya raw ng armadong grupo sa loob ng gubat. Walang bago doon, sanay na kami sa ganung misyon. Pero iba ang pakiramdam mula pa lang sa unang hakbang namin sa lugar. Tahimik. Hindi yung normal na tahimik na maririnig mo sa bundok. Yung klase ng katahimikan na parang may pumipigil sa lahat ng tunog. Walang ibon, walang kuliglig, walang hangin na dumadampi sa mga dahon. Parang may nakikinig. "Pre, parang kakaiba dito," bulong ni Reyes habang naglalakad kami. Tinawanan lang namin siya, si Reyes kasi mahilig magbiro. Pero napansin ko rin, hindi siya tumatawa habang sinasabi niya iyon. Nagpatuloy kami. Mas lalong lumalim ang gubat. Mas lalong kumapal ang dilim kahit tanghali pa lang. At doon ko unang naramdaman yung pakiramdam na parang hindi ka nag-iisa. Unang gabi namin, nag-set up kami ng temporary camp. Walang apoy, standard protocol. Tahimik lang kaming lahat. Pero habang tumatagal ang gabi, may naririnig kaming kaluskos. Sa una, inisip namin hayop lang. Pero hindi siya normal na galaw. Hindi siya random. Parang sinusundan kami. Kahit saan kami lumingon, nandun yung tunog. May nagmamatiyag sa atin, sabi ni Cruz. Walang sumagot. Pero lahat kami napatingin sa dilim. At doon ko unang napansin ang anino. Hindi malinaw, hindi solid. Pero parang may humahabol sa liwanag ng buwan. Akala ko guni-guni lang hanggang sa gumalaw ito. Kinabukasan, nag-ikot kami sa paligid. Walang bakas ng rebelde, walang kampo, walang kahit ano. Pero may nakita kami. Mga bakas sa lupa. Hindi siya sapatos. Hindi siya paa ng tao. At lalong hindi siya paa ng hayop na kilala namin. Mahaba. Parang hinila, at may mga parte na parang nadudurog ang lupa sa diin. Anong klaseng hayop to? Tanong ni Mateo. Walang sumagot, dahil kahit kami, wala kaming ideya. Pangalawang gabi, mas lumala ang pakiramdam. Mas malapit na ang mga tunog. Hindi na lang kaluskos. May kasama ng bulong. Hindi malinaw. Hindi maintindihan. Pero sigurado ako, may nagsasalita. May naririnig ka ba? Tanong ni Reyes sa akin. Tumango ako. Parang kilala ko yung boses. Hindi na ako sumagot. Dahil pareho kami ng iniisip. Kinabukasan, nawala si Reyes. Hindi siya basta nawala. May dugo sa sahig. May bakas ng paghila. Pero walang katawan. Parang kinuha siya at dinala sa kung saan. Search formation, sigaw ng team leader namin. Hinati namin ang grupo. Pero kahit saan kami maghahanap, wala. Walang Reyes. Walang kahit anong pahiwatig kung nasaan siya. At doon nagsimula ang takot. Hindi na ito normal na operasyon. Gabi ulit. Hindi na kami makatulog. Lahat kami alerto. At doon ko narinig ulit ang boses. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Daniel, napatigil ako. Hindi ako nagkakamali. Boses iyon ni Reyes. Pero patay na siya o nawawala.
Oy, narinig mo yon? Tanong ni Cruz. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong lumingon sa likod. At doon ko siya nakita. Si Reyes, nakatayo sa pagitan ng mga puno. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, pero nakatingin sa akin. Pero mali. May mali. Ang mga mata niya, baliktad, at ang ngiti niya, hindi pang tao. Sumama ka sa amin, mahina niyang sabi. At doon ko napansin, hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, may iba pa. Mga anino, mga hugis tao, mga mukha na pamilya, mga kasama namin, mga sundalong nawawala sa ibang operasyon. Nagpaputok ako, sunod-sunod, direkta sa kanya, pero walang nangyari. Parang tinatamaan ko lang ang hangin. At habang nagpapaputok ako, lalo silang dumadami. Lumalapit, hindi naglalakad, dumudulas. Parang anino na hinahatak papalapit sa akin. Sumunod ka sa amin. Paulit-ulit. Iisang boses. Iisang tono. Nagkagulo ang kampo. Sigawan. Putukan. Pero wala kaming kalaban na mahawakan. Isa-isa silang lumapit sa mga kasama ko. At ang mas nakakatakot, hindi lumalaban ang mga kasama ko. Parang tinatawag sila at kusang sumusunod. Isa-isa silang tumayo, lumakad, at nawala sa dilim. Kasama ng mga anino. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta tumakbo lang ako. Palayo. Palayo sa mga boses. Palayo sa mga mata na nakatingin sa akin kahit nakapikit. Hindi ako tumigil. Hanggang sa hindi ko na marinig ang kahit ano. Hanggang sa wala ng anino. Hanggang sa ako na lang mag-isa. Ako lang ang nakalabas. Ako lang ang natagpuan ng rescue team makalipas ang ilang araw. Wala silang nakita. Walang bakas ng kampo. Walang dugo. Walang ebidensya. Parang walang nangyari. Parang hindi kami nagpunta doon. Hindi nila ako pinaniwalaan. Sinabi nilang trauma lang. Stress. Pagod. Pero alam ko ang nakita ko. Alam ko ang narinig ko. At higit sa lahat, alam ko na hindi pa ito tapos. Dahil gabi-gabi, may naririnig pa rin ako. Mahinang bulong. Sa dilim. Sa sulok ng kwarto. Sa likod ko. Daniel. At minsan, nakikita ko sila. Sa salamin, sa anino ng ilaw, sa gilid ng paningin ko. Nakatayo lang, nakatingin, naghihintay. At kagabi, may napansin ako. Hindi na lang sila nakatingin. Lumapit na sila. Mas malinaw na, mas malapit na. At isa sa kanila, nakangiti at bumubulong ng hindi ka namin iiwan. At ngayon, habang kinukwento ko ito, nararamdaman ko ulit yung malamig na presensya, yung bigat ng tingin, yung pakiramdam na may nakatayo sa likod ko. Kung naririnig mo ito ngayon, huwag kang lilingon. Huwag mong hahanapin ang anino. Dahil kapag nakita mo sila, hindi ka na nila pakakawalan. Dahil ang anino ng nakaraan, hindi lang alaala. Sila ay naghihintay. At minsan, pumipili sila ng susunod. At pakiramdam ko, ikaw na yon.
Pero dito sa atin, walang kwentong malilimutan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kang titigil dito dahil marami pa tayong kwentong hindi mo pa naririnig. Mga alamat na hindi binabanggit sa libro. Mga paniniwalang itinatago ng hangin at mga lihim na taning dito mo lang malalaman. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng totoong kwento, ng di pangkaraniwang karanasan, at ng takot na may lalim at saysay, dito ka na. I-subscribe mo na ang channel na to, i-like mo ang video, i-share mo ang kwento, at mag-iwan ka ng comment na isalin mo ang kwento ko kung gusto mo na ang kwento mo ay ang susunod nating isasalin dito sa channel, o di kaya ay pa-shoutout po kung gusto mong magpa-shoutout. Huwag kang lilipat, huwag kang hanap ng hanap. Dito, ikaw ang bida. Dito, ang dilim ay tahanan ng alaala. Dito, ang bawat kwento ay sinusulat muli. Ito ang salindilim, kung saan ang iyong kwento o nino man ay ating isasalin sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig.